9:31 na po ng umaga. Kasama na po natin sa ating linya, Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang umaga. Welcome back to ASPN. Welcome and congratulations muli, Senator Ping, sa pagbabalik. Senator? Yeah, magandang umaga at maraming salamat sa inyong dalawa. Of course, sa mga tumangkilik sa amin, ano, nung nakaraang halalan. Okay. Okay, Senator Ping, ito nga inyong pagkapanalo. Kayo, present, nasa ikapitong pwesto po dun sa Magic 12 na yan. Kaya sigurado na ang inyong pagkapanalo. Ang kinatutuwa ng marami, ikaw talaga ang claim, ano mo talaga, ang advokasya mo talaga dyan ay yung budget, pagbabantay ng budget. Ikaw yung sentinel ng budget. Yung mga nakikita mo, yung mga insertions ng mga ilang pong mambabatas. Ano po sa particular, kasi nga when you were in retirement and now that you're forced out of retirement, meron kayong pinanggigilan na nangyari, I'm sure, nung habang kayo, habang ikaw ay you were fulfilling your apostolic, na parang yung apo ni Senator Ping, yung niya, no? Pinagana niya ng oras. Pinagkaabalahan when he was in retirement. Ano yung pinanggigilan ninyo doon sa mga budget ng nakaraang taon habang kayo po ay wala sa Senado na tututukan ninyo pagbalik ninyo sa Senado? Senator Ping. Yun nga, tulad ng sinabi ninyo, yung katakot-takot na insertions na wala naman direksyon, na kung saan pati yung budget ng education sector nagalaw at parang to a point na parang naging tantamount pa sa ang constitution na violate na dapat may highest budgetary priority ang education sector. So, yun, sisiguraduhin lang na ako particularly na pagtutunan ng pansin na ibalik yung dating kalakaran na pagsunod sa konstitusyon na yung budget ng education sector talagang maging top priority. Kasi nga, di ba, may mga findings pa lumabas na yung functional literacy bumaba. Dahil yung nakakabasa pero hindi nakaka-comprehend. At malaking bilang, 18 million plus na Pilipinos ang ganon. So talagang kailangan na pag-ibayuhin natin, pag-ukulan ng pansin na yung education sector, especially yung primary education, mapag-ukulan ng pansin. Senator Ping, ito po, lumabas na po yung resulta at ang lumalabas po parang 5-5-2, 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Ano ba yung anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa-Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, yung the voter turnout, ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 5-5-2. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected do sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. At makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
sa resulta ng halalan sa midterm elections. Okay. Kahapon nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Senator Bato de la Rosa, and he admitted na talagang itong after the impeachment, itong conviction, itong trial na mangyari sa Senado will still be a political exercise, no? A numbers game pa rin niya. Alam naman natin na hindi kayo magsasalita because you are going to sit as a senator judge, hindi po ba? Yung magiging impeachment trial ni VP Sara sa Senado, kayo ay naniniwala dun sa sinabi ni Bato de la Rosa o yung sinabi ni Senate President Chis Escudero na kayo, ang senator judge daw ay uupo with the cold neutrality of an impartial judge? Both may be correct, both may be wrong, Kasi Bix, sa ibang mga uupong senator judges, pwedeng ganun ang pananaw na ito political exercise. Pero sa iba, ako, ibilang nyo na ako doon na talagang titingin ako sa ebidensya. Dahil mahirap magpaliwanag na nag-convict ka na hilaw na hilaw o kulang na kulang na ebidensya. At mahirap din magpaliwanag na napakalakas ng ebidensya, kitang-kita na mag-a-acquit ka. Yun ang aking sariling posisyon. And I think this position is shared by many of our colleagues, Not all. Kasi iba talagang staunch allies ng PDP Laban or kay VP Sara. Yung iba naman talagang alyadong-alyado ng administration. But ako, I can assure the two of you and yung mga nakikinig sa atin, sumusubaybay na ebidensya talaga dapat ang tingnan. Talagang dapat yun lang ang tingnan natin. Yung kay late Chief Justice Corona, ganun ang naging pananaw ko. Nung una, parang iniisip ko, yun. Kasi pag tinignan mo yung labas sa media, iba yung kaysa doon sa nakaupo ka at nakikita mo yung flow ng evidence na pagpasok. So yung prosecution panel ng House, as far as I'm concerned, kailangan talaga i-convince nila yung at least 16 senator judges na merong enough ground, merong enough evidence to render a decision na conviction. Senator Ping, ngayon nga, sabi nga natin 552, no? Parang nagkakaroon po ng maybe you can clarify. Yung sinabi po ni Yuse Claire, lalabanan nila yung mga obstructionist, pero syempre they welcome yung mga oppositionist. Sino ngayon magiging tunay na oposisyon? Yung 5 na PDP o yung 2 po, si Kiko at si Bam? Kayo po, paano po natin ma-differentiate? Plus Risa yun, yung actually kung titingnan natin. Kiko, Bam, and Risa, sila correct. yung lumalabas na parang third force dito, Kung titingnan mo yung... pero alam mo, pag nasa Senate na, yung 24, yung 12 na papasok at yung darat na 12, may kasabihan talaga tayo, yung Senado is 24 independent or 24 republics. Pagdating doon, talagang balansyado yan. Except for maybe a very few senators na talagang come what may, parang kumbaga sa pardon the word, kumbaga sa kabayo na hinihila yung kalesa, yung karitela, meron siyang blinders. Alam na kung ano yung direksyon, maski hindi hawak ng kutsero yung renda, uuwi-uwi yan sa bahay pagkatapos na pagkagarahin na. So, yun, yung iba ganon. Pero karamihan, majority ng mga senador na darating at saka yung nakaupo dyan, maski sa pagbabalangkas ng batas, maski yung pagboto sa mga bills, hindi porket dinikta to ng administration o hindi porket either way, dinikta ng administration, kung talagang may blinders, kokontrahen. Yun ang tawag nga doon, obstructionist. Maski maganda yung panukalang batas, maski maganda yung mga legislative agenda, para lang hindi masuportahan ng administration, ay kokontrahen. Yun ang talaga maliwanag na obstructionist. Yung opposition, tama si Yuse Claire, pagka-opposition, mag-oppose ka doon sa dapat i-oppose, At kung dapat namang suportahan, magsusuporta. Yun ang tunay na opposition. Opposition para sa interes ng sambayanan, hindi opposition para sa interes ng kanyang kalyado. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race,
Pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote eh. Kung masaya ba sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, doon muna tayo sa mga local government officials na binanggit mo, no? Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could have easily used their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Yes. Kasi ang one thing going for us, kami ni na Tito Sen, si Erwin Tulfo, yung pumasok kaming 5. Na-overcome ng mga boto namin sa Luzon and some parts of sa Visayas, yung kawalan ng boto sa Mindanao. Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin, kami mga pumasok. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa kina Atty. Rodriguez, kina Jimmy Bundok, lahat ng mga Duterte, at least 5 of them, talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan eh. Kasi makita mo naman sa website eh. Yung pasok ng mga boto eh. So, ganon. So, it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines. Hindi yung not what they think or what they thought masama doon sa kanilang, sabihin na natin, sa kanilang principal. Yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung pagkahati-hati natin, na-involve yung mga botante natin. Hindi ba? Pero kung yung pagkahati natin, dahil sa nagkaroon na nga ng referendum at ang tingin ang pananaw noong grupo ng taga Mindanao, masama yung takbo ng administration, okay lang yun kung doon binasi yung pagboto. Pero kung binasi yung pagboto sa personalities at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yon para sa ating bansa. Kasi lalo tayo magkakahati-hati. Yun na nga. Speaking of hati-hati, Senator Ping, nakikita mo ba talaga, at least sa Senado, na magkakaisa? There's unity. Kasi nga, kung babasahin natin dito sa naging election, ako ang basa ko dito, 552, talagang very divisive, very polarizing. Talagang buti na lang nga nakapasok si Kiko Bam. Otherwise, parang hating-hati. Parang naging Marcos versus Duterte. Ngayon po, kayo po, sa Senado, kayo ba ay kumpiyansa na pwede talagang tanggalin na po yung mga kulay at pwede ba magkaisa para talaga sa bayan? I think we can move on from the Duterte-Marcos effect dito sa midterm elections. Pagdating kasi pag nandoon naman kami, alam mo, pag nagko-caucus na kami, pinag-uusapan yung legislative agenda, ano yung pa-prioritize, ano yung uunahin sa mga dapat gawin ng Senado. Sa tingin ko, yun ang first right step, first step to the right direction kung saan kami dapat lumagay. Depende yan sa leadership din ng Senado kasi pagka yung leadership ng Senado hindi nagpa-participate sa divisiveness, gano'n ang mangyayari, mapapabilis yun. Pero kung yung mismo leadership ng Senado may involve pa doon sa pagdi-divide ng mga alliances, masama 'yon kasi
Pero even if ganun ang maging tayo ng leader ng Senado, may mga individual senators, as I mentioned earlier, na talagang tatayo sa sarili nilang paniniwala, sa sarili nilang prinsipyo. Okay. Senator Ping, ano pong assessment niyo dito sa conduct ng May 12 elections? Yung para sa mga lumang tao, nakakagulat na ganito kabilis, ganito ka-transparent. Pero I'll ask for your assessment po. Masaya kayo dito sa naging conduct ng May 12 elections ng COMELEC? Ang isang pagbabago na na-introduce ni Chairman Garcia, yung bang simultaneous, kung saan pinapadala yung pag-transmit ng resulta direct from the precincts. Kaya mahirap sabihin na nagdayaan unless massive o kaya talagang systematic yung ginawang pagdadaya. Mahirap pagsalita ng tapos kasi magra-randomize sila, 'di ba? Magra-random random manual counting. So doon maganda 'yon, maganda yung practice na 'yon. Kasi even if mag-manual sila ng say 0.5% or even less that quantity, makikita ko may pattern na merong mga mali o merong mga anomalya sa na-transmit na I think 1% would be a good number, although medyo marami yun kasi kung considering na 60 million or almost 70 million yung registered voters at ang bumoboto, para nasa 80% mataas yung turnout So mahirap pagsalita ng tapos, pero maganda yung gagawin nila magra-random sila para maka-establish ng pattern. Kung merong lalabas dito mga glitches o kaya may mga maling transmission. Okay. Kasi may mga report na nauna na parang sinasabi nila, iba yung lumabas sa resibo. But I don't buy that. Yeah. Kasi mostly chismis yun. Wala naman basihan. Wala naman pinakitang ebidensya na nangyari talaga yon. So let's wait for sa akin ang test dito, ang best test as of now, yung manual counting na ira-randomize nila. Baka, Senator Ping, binanggit mo kanina, depende sa liderato po ng Senado. Nakikita mo nyo ba na magkakaroon po ulit ng panibagong syempre talagang kailangan yung magkakaroon ng mga bagong komite, mga chair, yung Senate President po at saka yung mga committee chairman, sila ba nagja-jockey na ba kung ano yung mga komite ang hahawakan po nila? May jockeying ba talaga? May jockeying yan. May jockeying yan, di ba, Senator Ping? Akin ang blue ribbon. Hindi jockeying ang tawag, bargaining. Bargaining, okay. A nicer term. Kasi kanina inumpisan nyo na sa mga kabayo kaya sabi ko, sige, jockey. So, Senator Ping, ano nakikita nyo pong dynamic po dyan sa Senado pagpasok nyo po? Ano po, sino magiging may bago bang Senate President? Sino mga chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Appropriations? May napupusuan na ba? Nag-uumpisa na ho ba ang bargaining? Magsisimula yung mga pag-uusap-usap dyan after proclamation. Parang official na kung sino yung 12 papasok. So, pero ngayon pa lang, I'm sure, yung mga medyo nag-aspire o kaya merong minamanok na maging leader o mag-retain ang leadership ni Senate President Escudero, I'm sure nagbibilang na ngayon yan. Dahil more or less kita na naman yung kung sino yung 12 na papasok. Medyo kanya-kanya ng, as we speak, alam ko, nagtatawagan na ngayon. Kanya-kanyang tawagan na. Nagtatawagan na. Pwede nyo bang i-share sa amin? Tayong tatlo lang naman po nag-uusap, Senator Ping. Sino bang napupusuan mo nyo? Ganun na. Hindi pa tayo na-proklama. So baka sabihin, napaka-presumptuous naman natin na namimili tayo ng number 7. Sige. Sige, after proclamation. Mapadali, kasi medyo bumagal ang bilangan. Para na-stack siya sa 97 COCs plus percent. Medyo matagal-tagal na rin hindi umakit sa 98 o 99%. So I just hope na yung COMELEC, although may mga hindi nila makontrol yung malalayong lugar. Lalo yung party list, hindi sila makapagproklama kasi yung 2% na pagbabasihan nila nakabase sa lahat ng number of voters ng party list. Kung hindi pumapasok yung lahat ng bayan-bayan, lahat ng presinto, paano sila, anong base number nilang gagamitin? At least sa party list. So, medyo may pagkaantala. Kasi sa ibang lugar,
alam na naman natin, kaya dinidelay, merong hinihimas-himas sila doon kung kaya nilang himasin. Pero computerized ito eh. Himasan na. Himasan na. Himasan na. Senator Ping, alam nyo, sa darating na 6 na taon, makakatulog ako, isa na ako, ng mahimbing. Dahil alam kong may magbabantay dun sa binayad kong buwis. Kaya, congratulations once again. Well, kami sa media, kami mga broadcaster, hindi kami pwedeng mag-endorse, but we can support. Hindi ba? So, maraming salamat po, Senator Ping. Congratulations once again. Babalik Happy po kami. kayo, Senator Ping, next week pag naproklama na kayo para i-ano nyo sa amin, Oh, kwento yes. natin yung mga Sige. bargaining. Pasyalan niyo Yeah. naman kami ng Thank live you. dito, Senator Ping. Yeah, maraming salamat. Okay, thank you. And mabuhay kayong dalawa, mabuhay. Mabuhay po kayo. sa inyo rin, Salamat. kay Mabuhay Senator po. Ping Lacson. Ayan Senator po. Panfilo Ping Lacson ang ating nakasama. Oras!